Good evening, and once again, we would like to thank each and every one of you for again joining us sa program po na ito, sa segment na ito. And we're hoping na patuloy po namin kayong na-encourage sa pamamagitan po ng programang ito. Kaibigan, patuloy po bang nararamdaman na sa buhay mo parang may kulang? At gusto mo na ito ay mapunan? Nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At narito po kami, very much willing na kayo po ay paglingkuran. Dito lang po sa segment na Full Life. At ngayon mga kaibigan, isa na naman pong very interesting na topic. Ang sa atin po ay pagsasama-samahan nating pag-aralan. Ang topic na ito ay pinamagatang decision making. Brother Ryan, ang pagpapasya po sa bawat araw ng ating buhay, very critical na kinakaharap ng bawat tao. Hindi po makakaiwas kahit sino, Brother JC. Mula sa maliit at malaking pagpapasya, lahat po ng tao magpapasya ka araw-araw sa buhay mo. Yun nga lang, babangon na ba ako? Sa bawat umaga po. Kakainin ko ay ano ba? Diba? Maliliit na mga decision making yan. Ano ba kursong pipiliin ko? Palaki na ng palaki. Pero higit sa lahat, kung ang pag-uusapan, ang hangaring mapaglingkuran ng Diyos, napagpasyahan mo na ba ito? Diba? Dahil kung ito po ay isa sa mga major decision na kailangan nating pagpasyahan, ito rin po ay isa sa major step na pwede nating hakbangan. Dahil lahat ng tao, Brother JC, kung nagkamali ng desisyon sa nakaraan, alam natin, hindi mo na pwedeng balikan kung ano man po yung nagdaan na. Pero ngayon, pwedeng makita yung pupuntahan mo. Pwede mong tiyakin ang iyong pupuntahan sa tamang desisyon natin ngayon. Kaya Brother Ryan, ibahagi po natin sa ating mga viewers ang aktual na sitwasyon ng mga tao natin, na nasa gitna talaga ng decision making sa buhay. Ang isa po sa pwede nating pagkunan ng mga aral ay sa mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 5 at versikulo 2. Babasahin po namin sa inyo ang Tagalog Popular Version. Pakinggan niyo po. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Dito po sa mga talatang ito, nakikita po natin, hindi dapat manghawakan ng isang tao sa sarili lang po niyang mga pagpasya sa buhay. Dahil meron pong ilang mahalagang bagay. Una po, sabi po sa talata, sa verse nating napakinggan, yung pagyayabang daw po ay yung pag-asa o yung umaasa sa sariling kakayanan. Para bang sinasabi mo wala ka nang pwedeng lapitan na mas nakahihigit sa alam mo at kaya mo. Di ba? Dahil sarili nga po, yung inaasahan. Kaya pagyayabang, yung sabi naman. Yung termino po ng Biblia. Ikalawa po, Brother Ryan, pagkamuhi ang dulot nito sa Panginoon naman, sa part ng Panginoon. Ikatlo po, talaga pong may parusa sa mga maling attitude o maling ugali nito na tinatawag ng pagyayabang. Mga kaibigan, malinaw ang paggabay ng Biblia sa lahat ng tao na dapat natin panghawakan. Totoo po yan. Lahat ng mga bagay sa buhay natin, makatitiyak tayo, magsasaksid tayo kung hindi natin iaasa sa ating mga sarili. Marami kasing biktima na ng ganitong sitwasyon, Brother JC. Opo. Nag-aakalang alam niya na ang lahat ng mga bagay pagka ang pag-uusapan, pagdidesisyon. Huwag na muna nating sabihin na sa Diyos iasa. Meron kang magulang, meron kang kapatid, meron kang kaibigan. Lalo na kung yung mga plano at desisyon mo sa buhay ay sa Diyos mo pa ipagkakatiwala, di ba? Opo. Kaya kung ganito ang nagiging kalooban po ng tao, nararanasan, yun po yung nakakalungkot, nararanasan din ng tao yung negative result nito sa sarili niyang buhay. Hindi maiwasan yung maraming nabibigo sa iba't ibang Maraming aspeto. nabibigo po tuloy. May nabibigo sa pag-aaral, di po ba? May nabibigo sa mga negosyo na kanilang hinahangad. May nabibigo sa relationship. At higit sa lahat, nabibigo sa pangarap sa buhay.
Opo, kasi pwede po nating ihalin tulad ang decision making sa driving, Brother Ryan. Marami po tayong kaibigan siguro na sanay at marunong ding mag-drive. Dahil driving is decision making. Kapag yung actual o habang ikaw ay nagda-drive, kapag mali ang desisyon na inisip o ginawa mo, it may lead into accident. Nangyayari po yun sa buhay, mga kaibigan. Kapag po ang desisyon ay namamali, gaya po ng inihalimbawa at nabasa natin sa talata, isinasali o dinidepende sa sariling kalooban na naglilid sa kayabangan ng sarili, wala po talagang ibang sitwasyon na maaaring puntahan kundi kapahamakan. Para sa Diyos, hindi mo dapat panghawakan kung ano yung sarili mong kakayanan. Yun ang malinaw na mensahe. Malinaw po. Tungkol sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng maraming mga tao. Alam niyo po kasi, Diyos ang nakakaalam ng lahat eh. Oh. Maging hangganan ng ating buhay, limitasyon ng ating kakayanan, limitasyon ng ating lakas, ng ating karunungan. Meron po kasi mga tao, mga kaibigan, na kahit ang Diyos alam na maging hangganan ng ating buhay, minsan gusto pang higitan ng tao to eh. Di ba? Nagpaplano pa siya ng higit sa kung ano na yung mas mataas na kaalamang nagmumula sa Panginoon. Kaya nga po may famous na verse sa Proverbs 3:5, di ba po? Yung do not rely on your self-knowledge. Huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Dahil doon pa lang makikita na po natin, bakit kaya huwag? Bakit kaya ipinagbabawal? Bakit kaya ipinapa-avoid sa atin? Dahil may danger po talaga. At hindi kakaunti ang naging biktima po ng ganitong kalagayan. Bunga ng pag-asa sa sariling kakayanan, nagdidesisyon na hindi kinukonsulta sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Pero Brother JC, di man tayo magbigay ng specific example, makaka-relate ang ating mga viewers sa sinasabi nating problemang dinudulot ng pagpapasyang hindi kinikonsulta sa Panginoon. Malamang po, habang nakikinig ang ating mga kaibigan ngayon, naaalala na po natin, di po ba, minamahal naming viewers na meron din po tayong napagdesisyonan before na talagang na mali tayo. Termino nga po ng iba, sumablay tayo sa naging paraan, sa naging desisyon po natin. At naranasan natin yung consequence po nito sa buhay natin. Ikaw din, may experience ka dyan, malamang. Opo, hindi, sino ba naman po sa atin talaga ang hindi? Kung paramihan, marami din ako na-experience. Nangyayari po yan. Mga maling desisyon natin sa buhay, pero hindi pa huli ang lahat. Tandaan natin, ang intensyon ng programang ito, ihatid tayo sa tulong ng Ebanghelyo at pagtuturo ng Panginoon mula sa Biblia. Walang imposible. Ang full life ay maaabot natin dahil sa bawat sitwasyon ay may solusyong nakahanda ang Panginoon. Brother JC, ano ang patuloy na pinapayo ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Opo, Brother Ryan. Mahalaga, imulat po natin ang ating mga kaibigan at sa pamamagitan ng ganitong mga pag-discuss sa topic po na ito, ay tingnan natin yung solusyon sa ganitong mga sitwasyon. Mababasa po natin sa Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3, Tagalog Popular Version. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Makalinaw nito. Napakagandang talata at siguro po marami na rin po sa ating mga kaibigan ng nakakaalala nitong talata ng verse na to kasi very famous din po yung verse eh. Ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at pinakita rin po doon kung saan maglilid. So dalawang bagay po. Una, pagtitiwala sa Panginoon. Ikalawa po, pagtatagumpay ang hatid sa anumang layunin po na. Ang tao po, bago gawin ng isang bagay or mag-decide sa kanyang gagawin, nagpapasimula muna po sa kung ano yung purpose niya. Bakit po ba kailangang piliin ang kursong ito? Bakit ba kailangan pumunta ako sa ibang bansa? Bakit ba kailangan iwanan ko ang pagkakamaling ito? Yun pa lang. Sa panahon pa lang na yung laman ng puso ng tao, nagtatanong na, ang Diyos mismo ay nagbibigay na ng gabay sa tao. Kasi kahit napakaganda ng makreate mong reason sa puso mo, pero ang sa Diyos pa rin ang mananaig. Kaya yun yung sinasabi mismo ng Biblia. Magtatagumpay ka sa iyong layunin kasi hindi mo sinarili.
Yung layunin mo, iniisip mo yung best, pero walang the best sa lahat, kundi kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Lalo na when it comes sa decision making, pag nakita ng Diyos, yung purpose natin sa buhay, mga kaibigan, ay mabuti, naghahangad tayo na makasunod sa Kanya. Ini-evaluate natin ang ating kalooban, kumukonsulta tayo sa makakatulong sa atin, nakikinig tayo ng programang Full Life, di ba? Brother JC? Kaya dito po makikita talaga ng mga viewers natin na napakahalaga na sa Diyos natin talaga ipagkatiwala ang mga ganitong mahalagang pagpapasya sa buhay po natin. Pag sinabi naman po natin na sa Diyos ipagkatiwala, talaga pong hinihingi natin yung intervention ng Panginoon. Ibig sabihin po, kumpleto. Pagka naranasan o hiningi at naranasan natin ang intervention ng Panginoon, ang guidance ng Panginoon, kikilos din naman po tayo ayon sa guidance ng Panginoon. At 100% guaranteed, yung intervention niya, ibibigay niya. Kasi nga, hindi po dahil sa point of comparison, mas best ba yung way ko sa way niya? No. Yung best ang gusto niya para sa iyo. At ito po, Brother Ryan, kahit po anong sitwasyon, applicable po ito sa lahat. Pabago-bago man ang sitwasyon ng buhay ng tao. Hindi magbabago ang pagtulong ng Diyos natin as long as naka-align yung will natin sa will ng Panginoon. Ang decision making natin, tiyak po, masusolusyonan kung tayo man ay nagkulang o nabigo sa mga nagdaan sa ating pong buhay. Mababasa rin natin, Brother JC, banggitin na lang natin. Alam niyo po, napaka-simple kung iisipin itong topic na to. Sabi nga natin sa introduction, napaka-importante naman. Hindi tayo makakaiwas. Sa 16:9 ng Proverbs, di ba? Ipinakikita po, mga kaibigan, anumang binabalak mo, tiyak na matutupad kapag ka Diyos ang sa atin ay nagbigay ng approval dahil sa kinonsulta mo sa Kanya. At I'm sure, agree po dyan ang marami nating mga viewers ngayon. At huwag nyo lang pong ipagkamali, mga kaibigan, na hindi rin naman po masama na lumapit at makinig sa mga tao na pwede nating pagmulan ng iba't ibang mga advices para mag-come up tayo sa better decision, or if not, sa best decision. Pero nandun pa rin, still nandun pa rin yung pagtitimbang na talagang mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos. Lagi nating tinitimbang, inaaral na mabuti kung ang mga payo bang ito ay kaugnay ng mga aral at turo ng Panginoon. Lalo na kung sila mismo ay nagsaksid na sa kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi masama. Hindi masamang maging inspirasyon sila, hindi masamang sila po ay konsultahin sa mga decision natin sa buhay. Pero speaking of inspiration, wala na pong pinakamabuting pwede tayong maging inspirasyon, kundi ang Diyos na tiyak na ang hangarin magtagumpay tayo sa ating. Naalala ko po yung actual na nangyaring ganyan, Brother Ryan. Meron po tayong kaibigan na ang talagang tsinaga po niya, sa board exam po yun Sa board exam niya, bago siya mag-board exam, talagang kinumit niya sa sarili niya na yun po ay iluhod sa Panginoon. Dahil, well, in fairness, magaling, mahusay, matalino itong kaibigan po natin ito. Pero hindi po nawala sa kanya na ito po ay iluhod, ilapit sa Panginoon. Ngayon, meron din po siyang kaklase naman, kaibigan, na como ahead siya, yung kanyang kaibigan ay magbo-board pa lang in the near future. After po nung kanyang mabuting resulta sa board exam, to cut the story short, after ng 3 hanggang 4 na linggo niyang pagluhod sa Panginoon, na siya ay makapasa sa board exam, nakapasa po siya sa board exam. At yung kaibigan niya, humingi ngayon ng konsulta sa kanya. Wala po siyang ibang ipinayo, Brother Ryan. Pinayuhan niya na subukan mo rin yung ginawa ko. Ilapit mo yan sa Panginoon. I know that you have reviewed. I know that you've reviewed well. I know that matalino ka din, pero isa yung ginawa ko niluhod ko yan sa Panginoon. At yun po'y ginawa nga nung kanyang pinayuhan. So sinasabi po natin, same result. Pareho po silang nakapasa ng board exam. Kaya ang sinasabi po natin, hindi talaga masama na kumonsulta, lumapit din sa ating mga kakilala na nagtagumpay na rin. At lalo na kung yung kanila namang paraan na ginawa at pinanghawakan ay naaayon din po
sa Kasi kalooban ng Diyos. sigurado naman, isi-share din nila eh. Di ba? Nangyari nga po. Kaya para huwag tayo ma-confuse, let's be specific sa part po na ito. Kasi mababasa natin sa 1620 ng Easy English Version, the same book na po, if you listen to good words, you will do well. A man who trusts the Lord is happy, Brother JC. Di ba? Tiyak na magiging happy ka. Di ba? Paano ba mapapakinggan yung salita ng Diyos? Mapapakinggan mo nga naman po kapag meron talagang mangangaral, pinapangaral ang salita ng Diyos. Ito man ay intentional na sa paraang dinidiscuss ang mahalagang topic na makaka-relate tayo. Ito man ay sa pamamagitan ng servant ng Panginoon na naka-experience na nag-succeed sa kanyang mga decision making. Di ba? Gaya ng kinuwento mo kanina. Sa anumang paraan, ang Diyos lagi nakasuporta sa tao para masolusyonan ang mga sitwasyong pinagdaanan na hindi naging mabuti bunga ng maling desisyon. Kaya may gusto po akong tanong sa mga viewers natin, Brother Ryan. Sige po. Are you doing bad? Kasi po, sa ngayon, medyo hindi po ba maganda yung mga nangyayari. This is the answer. Ito po yung sagot, mga kaibigan. Kasi sabi po sa verse, if you listen to good words, you will do well. Are you doing bad? Di ba? Kung may nangyayaring hindi mabuti, you can do well. In fact, you can do better and you can do best if you listen to good words. And that's the first step. If we listen carefully, dito po sa mga naririnig natin na wisdom na mula sa Panginoon, may next step tayong gagawin, which will lead us sa napakagandang destination, Brother JC. Basahin natin. Destination ngayon na pwedeng puntahan natin sa ganitong pakikinig at paggawa ng solusyon. Basahin po natin sa Kawikaan 16:20, kasama po ang 16:6. Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. So Brother JC, yun po yung sinabi natin kanina. If we listen well, that's the first step. Di ba? The second is, yung binasa po ninyo, which will lead us sa napakagandang buhay na naghihintay. Opo, yung iniingatan din ang salita ng Panginoon. At yung ikalawa po, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. So dito po ay pwede, maaari po na lahat ay nagkamali na rin, mga minamahal naming kaibigan, sa ating mga binalak, yung mga naging desisyon po natin na binitiwan sa isip man natin, sa labi man natin na nasabi po yan, bunga po na tayo ay pwedeng nabigo doon sa mga nagdaan nating mga naging desisyon. Kasi Brother JC, hindi dapat na hindi natin i-consider every time na nagkakaroon tayo ng decision making sa buhay natin. We need to consider kahit yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Maaapektuhan sila kung yung ating naging decision making ay hindi naka-align sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. What if? At yun na nga ang nangyayari. Di ba? Nag-suffer ka sa naging consequences ng maling decision mo. Ikaw lang ba masasaktan? Tayo lang ba masasaktan? Tayo lang ba maaapektuhan? Kung may anak ka, di ba sila rin masasaktan? Kung may asawa ka, sila rin masasaktan. Higit sa lahat, yung Diyos na hindi naghahangad na yun ang ma-experience natin, siya man, Brother JC, masasaktan. At sa totoo, kahit sarili po natin, masasaktan na malaman po yun. Dahil hindi mo rin naman gusto na makasakit ng iba dahil sa maling desisyong ginawa mo. Nakakalungkot kasi Brother JC, pag nandun na yung consequences, yung output ng kanya naging decision making, nasasabi madalas, akala ko kasi. Di ba? Ano mo sabi natin dyan? Akala ko kasi ganito, akala ko kasi ganyan eh. Di ba? The damage has been done, sabi nga po, diba? pagka nangyari po yun. Kaya, alam niyo po, mahalagang tandaan, sabi nga po sa 16:25 ng Kawikaan, may daan na tila matuwid sa tao. Pero, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Subalit, ihihiwalay tayo ng Diyos dito kung atin siyang pagtiwalaan.
napakabuting pangako, napakabuting destinasyon, ang tiyak na pagdadalhan sa ating buhay. Sabi nga natin kanina sa ating naging pag-i-introduce sa ating topic, Brother JC, walang sino man sa atin ang hindi makakaiwas sa pagpapasya at malamang ay wala ring nakaiwas sa atin na nakaranas ng consequences sa maling pagpapasya. But here we are right now. Sa tulong ng Diyos, ibinigay ang napakagandang solusyon at destinasyon. Ang tanging paraan, magtiwala, kumonsulta sa Kanya. At ang lahat ng ito, Brother JC, ihahatid tayo. Saan po ba? Ang tiyak na pangako ng Diyos. Kapag ka po ang ating buhay ay nakapagpalugod sa Panginoon at ipinagkatiwala natin ng buong buo sa Kanya ang lahat, tiyak po yung ating destinasyon. Sa lahat mong isipin at gagawin, sabi nga po, Isipin, gagawin, sasalitain, matitiyak mo na tama ang iyong desisyon at ang desisyong ito magdadala sa iyo. Walang iba kundi sa full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.